Meron po tayong gagawin ngayon. Magawa tayo ng magkabit tayo ng wristband na D-garter, back garter ito gagawin. Pero unahin natin paggawa ang front panel. Sa front tayo magawa ng unang wristband. So, bago tayo doon sa likod. So, ito yung ating mga naka-prepare na para sa ating wristband. Una-una natin gagawin ay hindi tayo magpatumpik-tumpik, diretso tayo sa ating gagawin. Magsusukat tayo kasi itong ating patigas, itong puti natin ay 1 and 3/8 ito. Ang lapad, 1 and 3/8. So, maggagawa ako dito ng mga 1 and 3/4. 1 and 3/4 para mas malapad-lapad siya para pag tahi natin mamaya, meron siyang allowance na mga 1/4 doon sa likod banda, sa ilalim. So, ito yung gagawin natin. Tahian muna natin ito. Tapos nating matahian, saka natin ito kakabit. Tahian muna natin. Ganun din ito. Sukatan natin ito ng 1 and 3/4. Ay, putol man. Parupok man ang Dixon. Putol. Sukatan natin. Yan. Maraming paraan ang paggawa ng back garter. Ito, merong pinuputol yung back sa likod. Sa akin, continuous kasi. Yan, kaya ito, inuuna ko muna. Nakita ko, sundan nyo lang itong aking ginagawa dahil isa sa mga paraan ito ng paggawa ng wristband na garter sa likod. So, yan. Gawin natin. Pantay lang natin ito dito. Tapos dito rin, may guhit tayo dyan. Yan natin susundan. Yan natin itatapat ang ating tahi. Huwag kang dumikit sa puti para hindi mahirap. Baliktarin. Distansya na ng mga 1/16, mga ganun lang kalayo. Yan. Para hindi mahirap. Yan. Yan, o. Ganyan siya. Tapos, ganun lang natin. Gandahan lang ating trabaho kasi naka-videos tayo. Yan, walang mabilisan lang. Tapos, atin lagyan ito ng ng guhit para ito sa ating paglagay ng hook. Kasi hook ang atong ilalagay. Hindi butones. Yan. So may hook tayo na 3 ang tinik. So yung ating pagkabit ng hook ay alayan natin ito sa ating guhit. Yan, alayan natin sa ating guhit. Yan. Kasi yun ang guhit yung sinusundan natin kasi sa mismong tapat ng zipper yun para umalayan siya sa zipper. Yan. Katapos kabitan, lagyan natin ito ng yung ganitong patigas. Kasi ito yung mag-aalay kung sakaling medyo tumatabingi ang ating hook. Yan yun. Pagpihit natin ng hook, tapos tatahiin na natin. Pag naituwid na natin yung hook, maganda na yung resulta. Wala ako. Hindi ko nadala yung aking bakal na pang ipit para hindi yung sa ilalim. Yung kanyang pangsuksukan. Ito, may roller naman. Pwede naman itong roller. Tandaan lang. Yan. Tapos bawasan na lang natin para maliit lang. Kasi mamaya ganun-ganon natin yan mamaya Pagka hindi siya masyadong tuwid ang ng hook.
So, ganitong gagawin natin. Ano lang natin, pagkatapos atin isang ilupin pa ganyan. Ayan. Sundan mo lang itong aking ginagawa. Pagka ikaw manood nito, sundan mo lang itong aking ginagawa para magkaparehas tayo ng resulta sa ating gawa. Yan. Baliktarin na natin. Tingnan natin kung anong purpose ng puti na ating ikinabit, ilalagay tapal sa ilalim, isinapi doon sa may hook. Ayan o. Yung gagawin natin para siya pasadahan natin ito, stinats natin siya para sigurado tayo na hindi gagalaw-galaw. Yan, stinats natin. Tapos dito sa kabila natin tirahin ang pagpasada. Ito natin sa kabila. Yan. Ayan natin, oh. Yan. Ayan natin. So, ganito. Yan. Ito lang kasimple ang maggawa ng wristband sa front bago sa likod. Yan. Nandahan lang ako kasi nagpapatid itong karayon ko dito pag dito sa may bandang makapal-kapal. Inaalalayan ko lang ng kamay-kamay para sigurado makalusot tayo sa makapal-kapal. Pang light lang kasi talaga itong makina na to. Pagdating dito medyo makapal-kapal, medyo maaray. So yung purpose ng ating ikinabit na puti yung kanina, katulad nito, hindi siya ganong align, pihitin natin siya. Pag pihit natin, itutuwid natin siya, i-align natin sa zipper, sabay tahi dito para manatili, hindi na siya gagalaw-galaw. Pihitin natin pa ganyan. Yun ang layunin kung bakit nilagyan ng puti doon, sinapihan doon sa may hook, ilalim. Pagka hindi is-tuwid, atin siyang itutuwid, sabay tahi para manatili siya. Yan. Tapos dito sa gilid, ano na natin? Ituwid na rin natin. Yan ang ating wristband sa left side. So, okay naman. Left side natin. Dito na naman tayo sa right side. Yan. Tulad ng sa kabila, pantay lang natin itong wristband dito. Yan. Konting atras. Pagkatapos, up inch yung pakain. Tapos, huwag idikit sa puti para hindi mahirap pag atin ang ibinaliktad. Yan. Sa tanda, yung puti na palatandaan na yung pinagpantayan, okay, para balanse yung wristband. So, tingnan natin. Okay ba? So, check muna. Ayun, okay. Antay. Tapos, yung ating hook sa kabila, sikwatin natin ito dito. Tapos, yung pinagtagpuan ng hook, yun ang tatandaan mo dito. Dito, lagay ka ng tanda. Kung nakita nyo dito, yan, dito ka lalagay ng tanda. Sa pinagtagpuan ng hook. Yan. Ay, ginuhitan ko lang ng lapis para kitang-kita, para Tapos yun, i-align mo rin dito. Align din natin, align sa zipper para hindi nakakawala yung ating sukat. Yan o. Align sa zipper siya. Tapos, wala na siyang lagay na wala na siyang ilalagay na tawag nito yung puti. Ito, putulan lang natin to kasi medyo mas malapad eh. Malapad masyado. Bawasan na natin. So, yun.
Lagyan natin ng, ilagay natin itong pang-lock niya. Yan. Lock natin. Lupin natin. Yan. Tapos ganon din. Tiklop din naman dito. At yan. Yan. Baliktarin natin. Kung baliktad na, saka natin ito pasadahan. Mahilig kasi ako mamutol na ng mga sobra-sobra sa ulit, ng mga nawit-nawit. Yan. Ang hawa ko pala sa ilalim, nakapigil, yan, hinihila ko yan, o pinipigilan lang, hindi naman talaga hinihila, para hindi siya, naglulubo doon, para hindi siya kakainin ng ngipin. Tapos sabay, ayan, pataas para sarado siya. Para yung kuha natin, itong weight band. Tuwid. Yan. Yan o. Yan naman o. Yan naman siya. Yan. So, iyan na. Ang ating nagawang Yan o. Pantay naman. Yan, pantay naman. Yan. At yan. Kakabitan, gagawin naman natin yung sa back, yung back garter. Yun naman natin gagawin. So, ito yung ating panel. So, kailangan natin pasadahan. Ito muna. Kasi diretso to eh. Walang putol-putol. Ibabali lang natin dyan. At iluklok dito ang garter. So, pasadahan natin. Para i-jingan natin. Yan. Dudublehan natin para medyo matibay yung ating baksim. Yung pasada natin sa baksim. Ating dublihan. Yan, dalawang tahi. Para matibay yan eh. Kasi pag isa lang, pag upo yan, baka biyak agad. Sigurado yan. So, kahit pinupino pa yan, basta dito banda sa may kwitan, mga persado ito eh. Mabigat ang trabaho nito, banda nito. Kaya kailangan nating tibayan. Yung dalawang pasada, sapat na yan. Masinsin lang o para pino ba. Hindi naman siya madalang. Pero pag madalang yan, kahit dalawa pa, puputok pa rin yan. So akin itong ijingan, hindi ko lang ipakikita muna. So natapos ko ng maijingan. So, yan inijingan ko na siya. Yan, naka-ijing niya siya dyan. Yan, ito. So, yan. Atin lang, ilapat. Iludin natin sa gunting kasi medyo matibay ang gunting kaysa kuko. Para mabiyak ng maigi ito. Katapos, pagpapalit ako ng pressure foot na yung half foot kasi magkakabit na ako ng garter. So, pagpalitan ko yan. Yung half foot, kalahati na foot, yung ganitong pata, ganito, kalahati yan, nasa biyak niya.
Para ito mga simple kong mga paraan lang para sa mga baguhan, hindi siya mahihirapan. Kailangan din bumili kayo ng pressure pot. Marami naman sa online ngayon. Makakapili na naman tayo. Hindi naman mahirap yan. So, kukuha ko ng garter muna. Ito yung garter natin. 1.5 ito. So, ang gagawin natin para sa pagkabit ng garter ay para makuha natin isang isaktong lapat tamang. Buat dito sa may dulo na to. Yan. Yan, ganyan ito. Hanggang dito sa may gitna, yung pinagtagpuan ng ating tela, ang tahi dyan. Hanggang diyan ka, lalagpas ka lang kahit mga 1/2 inch. Yan, yun ang aking laging sukatan. Lagi akong 1/2 inch lagpas. Pagkatapos, akin itong guguhitan para may palatandaan ako. Yan, ganyan. Guguhitan ko yan para may palatandaan ako. Yan. Ginuguhitan ko. Tapos, sabay ganito. Gaganito ko lang yan siya para walang putol muna. Mamaya ako na putulin yan pagka natapos ko lang mapakiring. Yan. Yan o. Yan siya. Pasadahan ko siya dyan. Yan. Yan. Pasadahan ko siya dyan. Habang ako'y nagpapatakbo, hinihimas-himas ko dito na isakto lang yung makakadaan yun. Kasi may bumabangga naman yung gilid ng pressure ko. Kaya hindi siya mapapakainan pati yung garter. Pero minsan nangyayari din na nakakainan. Pero yun ay mga hindi naman lagi. Kung ito'y mangyari man ngayon, yun ang sinasabi ko, hindi naman lagi. Pero hipo-hipuin lang natin para makasigurado tayo na nasa gilid dumadaan yung ating pressure foot. Yan. Hipo lang. Yan. Ganun lang ako magawa ng garter. Ganun lang back garter. Hipo-hipo ko dito para sigurado ako na hindi mahahagip. Kasi pag mahahagip, magkakalas na naman tayo. Tapos, dito na sa dulo, yan. At ilang hilahin kung wala bang naipit. Pag kumulubot lahat, ibig sabihin walang naipit, nahihila naman natin eh. So, sabay palitan ulit naman natin itong ating pressure pot para magpasada na tayo. Lang ito, para lang ito talaga sa panggilid ng aking ginagawa. Medyo nag-abala nga lang ng kaunti, pero para sa ikagaganda natin trabaho, hindi siya baga di tayo mahirapan, madali lang. So, yun. Papalit ako ng half foot. Tapos sabay hilahin ko yan. Lahin. Pagka nahila ko na yan, dito pa lang tatandaan ko na. Ibabaon ko na itong karayong. Ganyan. Sabay hila-hila kung pag ganyan. Hanggang sa makarating dyan sa dulo-dulo. Pag nakarating sa dulo-dulo na, yan katulad ng ganyan, nasa dulo na, saka ko ito papasadahan. Tahiin ko na. Yan. Sundin ninyo lang itong aking paraan. Kasi kakaiba rin itong aking paraan. May mga ibang paraan din sa ibang pagkakabit ng garter. Akin ito para wala nang putol-putol at saka maganda pati ang nito. Maganda yung kanyang pakiring. Tapos sabay hila din ito sa kabila hanggang doon sa may tanda mo. Ayan, nakita niyo yung tanda. Lumalabas na. Diyan ka rin hanggang tahi. Yan. Atin lang tulad ng ginagawa natin. Ipitin muna natin. Yan, saka natin hilahin. Tataas natin siya, usog-usog natin para sigurado tayo na yan ang ating sukat yan. Huwag muna natin putulin hanggat hindi pa natin magpapasadahan ng buong buo. Yan. Medyo malambot lang.
Hindi naman katamtama lang. So dito, pasadahan natin siya ng half inch. Yang ganyan. Yan, half inch. Hila tayo. Padalang-dalangan natin ng konti. I-garter to. Yan. Yan. Itong isa naman, tanggalin na natin yung ating magnet guide. Yan. Sabay tulak lang. Pag na may mahawakan ka na dito, saka mo ito doon ang tahi. Ganyan. Ayan. At tapos din. Dali lang, ano? So, saka natin putulin dito. Ayan. Naputol na. Ayan, saka natin ikakabit ito. Ayan, saka natin ikakabit. Naputol na, no? Ayan. Dahil naputol na, buo na yung ating garter sa likod. So, pwede mo lang kung gano'n-gano'n konti para mas lalo pa siyang magpagiring. Yan. Ito na. So, atin itong ikakabit na naman. Sa pagtagpuin na natin, pagsaklubin na natin, pagsama-samahin ng front and back. So, kukunin ko muna yung front. So, ito na yung back panel. Ito na yung front panel. So, atin naman siyang pagsasama-samahin. So, ang gagawin ko, ang ginagawa ko niyan, lagyan ko muna dito siya ng magnet guide para guide na half inch. Half inch lang ang aking pakain dito. Kasi yun ang sewing allowance ko. Half inch. So, maglalagay ako ng magnet guide para pag tahi ko na half inch, sigurado yun na half inch siya. Walang labis, walang kulang. Yan, ganyan, oh. Yan. Baga, pinagsama-sama ko muna silang dalawa, saka ko pasadahan ng buong buo. Yan, ganito din sa kabila. Sada muna, stinats muna akong baga. Ano muna ako. Pagsaklubin ko muna itong dalawa, pero sigurado ako. Yan. Yan. Ano? Saka ko siya pasadahan mula sa baba hanggang paakyat na. Hindi na ako mahirapan kasi kumbaga may guide na eh. Hindi na ako mahirapan yan. Dito magano na lang ako, titimon-timon na lang ako para sa half inch na paakyat na pasada. So, pinuhan ko lang ito kasi gusto ko isang pasada lang. Pinuhan ko ng konti. Yan. Yan. Tapos check natin kung wala bang lubo, bang luwag, para may hila-hila tayo na konti kung meron. Pero kung wala naman, katulad nito, okay lang naman. Pantay naman. Diretso lang tayo. Yan. Pakita ko sa inyo hanggang sa mga pasadahan ko lahat itong inseam and outseam and out-inseam. Ito yung ipakita ko sa inyo. Inseam and outseam pasadahan ko. Ganyan lang ako. Sa kabila naman. Dito sa kabila. Yan.
Yan. Yan na siya. Enzyme naman. Natapos na natin yung enzyme. Outzym. Ito naman tayo sa enzyme. Ito. Yan. Yan. Tingnan natin kung pantay ba. Hilahin natin muna para mapantay. Pantay naman pala. Wala namang luwag-luwag. Kasi minsan may mga tila kasi na mabilis bumanat kahit pantay pa yung tabas mo. Pero pag na galaw-galaw na siya, para bang lumuluag. Kaya nagkaroon ng hindi magpantay. Ito kasi ano to, Burlington ito na tila. Wall ito. Yung maganda. Yan. Ano natin? Yan. Check natin bago tayo magtutuloy. Sigurado tayo na walang hindi maluwag yung kabila. Pag kami kunting diferensya, kunting hila-hila lang tayo, pakain natin. Ito nga yung maganda na wala naman luwag-luwag. Pantay naman. Tuloy-tuloy tayo. Coated ang ating sinulid. So, atin lang muna itong isuot bago tayo magpaliwanag. So, ito tapos na yung ating in-seam and out-seam. So, atin na siyang agingan. Pagkatapos itong ma-aging, pakita ko sa inyo ulit. So, tapos na yung ating pag-aging. So, ito may butas sa gitna dyan. Sasarado natin yan. At ito na. Ito yung resulta ng ating back carter. Bago ko pasadahan ng 116 sa side seam. Pakita ko muna yung resulta. Yan. Yan Yan ang ating ginawa. Yan. Pinagsama natin. Yan na. Yan ang ating back carter. So, ang pinaka-highlight lamang ng aking video ay yung kung paano tayo gawa o paano tayo manahi ng back garter na pantalon. So, ito yung aking paraan na binabahagi ko ngayon. At magkanya-kanya mga paraan ng mga tao, mga mananahi. So, ito ang aking paraan sa tuwing ako'y gagawa ng back garter na pantalon. So, nawa, itong aking naibahagi sa inyo ay makapupulutan ninyo ng aral, lalo na sa mga baguhan. Sorry. Matuto din sila nawa na ganito ang pamamaraan dahil madali lang naman ito. Hindi ito mahirap na gagawin. At ito'y pwede itong gamitin kahit sa mga estudyante o sa mga dissenting mga tao, mga nag-opisina. Kasi
ganito yung paraan kong ginawa din nung ako'y nananahi ng mga uniform ng mga non-teaching and teachers sa DepEd. So, ito lang ang aking pakiusap sa lahat ng mga baguhan pa sa aking channel, napadaan sa aking channel, at nagustuhan ito, nanonood, pakisubscribe lang po kasi yung pag-subscribe sa akin channel po ay malaking tulong po ninyo ito sa akin na magagawa. So, sa lahat ng mga manunood, lahat ng tumatangkilik, mga baguhan man o mga datihan na mga mananahi, sa inyong lahat, maraming salamat po.